case file, the Vera Krupp diamond, status closed. Or is it? Punong-puno ang history ng mga extraordinary diamonds. May mga sumikat dahil sa laki, may mga hinangaan dahil sa beauty, at may ilan dahil sinuot sila ng mga kings and queens. Pero lahat ng legendary diamonds, may isang bagay na pareho sa isa't isa. Sa isang punto ng history nila, tumigil silang maging simpleng gemstone, naging story sila. At ganun din ang diamond sa gitna ng investigation na ito. Bago pa ito tawaging the Vera Krupp diamond, bago pa ito pag-agawan ng mga collectors, isa lang itong extraordinary emerald cut diamond weighed over 33 carats. Remarkable ang clarity nito. Halos perfect ang proportions. At kapag tinamaan ng ilaw, ibang klase ang brilliance na agad nakikilala ng mga master jewelers. Hindi lang beautiful, memorable, pero hindi sapat ang beauty para maging legend. Kung ganoon lang sana kasimple, lahat ng flawless diamonds may sariling pangalan. Pero hindi. So what made this one different? Hindi nakatago ang sagot sa diamond mismo. Nakatago ito sa mga taong hahawak dito. Isa-isa, bawat isa, may iniwang chapter sa history nito. Hindi sa mismong diamond, kundi sa kwento nito. At ang unang clue, matatagpuan sa Germany. Hindi sa isang jewelry store, kundi sa isa sa pinaka-powerful industrial dynasties in Europe. Isang apelyido na hindi kailanman nakalimutan ng mundo. Krupp. Ang unang clue, hindi tayo dinala sa isang jewelry store. Dinala tayo nito sa isang surname, Krupp. Sa loob ng mahigit isang siglo, ang pangalang iyon ay simbolo ng power sa Europe. Bago pa naging household names ang mga multinational corporations, nakapagtayo na ang Krupp family ng isang industrial empire na halos walang katulad. Steel, coal, railroads, factories. Malaki ang naging papel nila sa pagbuo ng Germany's infrastructure at kalaunan, pati ng military industry nito. Habang pumapasok ang Europe sa 20th century, halos imposible ng paghiwalay ng pangalang Krupp sa German industry. Para sa mga supporters, visionary sila. Para sa mga critics, merchants of war. Pero kahit alin pa ang paniwalaan mo, iisa lang ang malinaw. Halos imposibleng sukatin ang yaman ng pamilya. At kasabay ng wealth, dumating ang status. Yung klase ng status na hindi mo lang makikita sa bank account. Makikita mo rin ito sa mga palaces, private collections, masterpieces, jewelry. Bawat acquisition, may sinasabi tungkol sa pamilyang nagmamay-ari nito. Kaya natural lang ang tanong, kung kaya nilang bilhin ang halos kahit anong diamond sa mundo, why this one? Ang sagot, nagsimula sa isang tao. Alfred Krupp von Bohlen und Halbach. Ipinanganak siya sa isang mundong kakaunti lang ang nakaranas. Hindi siya pinalaki na magtatayo ng empire. Pinalaki siyang mamanahin ito. Noong World War II, naging mahalagang bahagi ang mga pabrika ng Krupp sa war production ng Nazi Germany. Pagkatapos ng digmaan, naharap siya sa Nuremberg trials kung saan nahatulan siya dahil sa paggamit ng forced labor noong panahon ng giyera. Nakulong siya, pero kalaunan ay pinalaya at malaking bahagi ng industrial fortune ng pamilya ay naibalik sa kanya. Hindi na tuluyang bumalik ang reputasyon niya, pero ang kayamanan nakabalik. Paglipas ng ilang taon, nakilala niya si Vera Hossenfeld. Hindi siya ipinanganak bilang Krupp. Nakapag-asawa siya ng miyembrong kasapi rito. Malaking balita sa Europe ang kasal nila. Hindi lang dahil sa romance, kundi dahil isa sa pinakamayamang lalaki sa Europe ang nagkaroon ng bagong asawa. At gaya ng inaasahan, hindi ordinaryo ang mga regalong kasama ng buhay na yon. Isa sa mga ito, isang extraordinary emerald cut diamond. Hindi dahil ito ang pinakamalaki, hindi dahil ito ang pinakabihira, kundi dahil mula sa sandaling iyon, naging bahagi na ito ng identity ng pamilya. Hindi na lang ito isang exceptional diamond. Nagkaroon na ito ng pangalan, the Krupp Diamond. Sa puntong iyon, parang doon na dapat magtatapos ang kwento. Pero gaya ng madalas mangyari sa history, iyon pa lang pala ang simula. Sa unang tingin,
Parang dito na dapat matapos ang kwento ng Diamond, isa sa pinakamayamang pamilya sa Europe, isang extraordinary diamond, at isang pangalan na nakaukit na sa history. Pero ang history ng mga legendary diamonds, halos hindi kailanman natatapos sa iisang owner. Palagi silang lumilipat, isang kamay, papunta sa susunod, at sa bawat bagong owner, may bagong chapter. Ganito rin ang nangyari sa Krupp Diamond. Habang lumilipas ang mga taon, unti-unting pumapait ang relasyon nina Alfred at Vera Krupp. Sa labas, nandun pa rin ang image ng wealth, power, prestige, pero sa likod ng mga headlines, unti-unti nang bumabagsak ang kanilang relasyon hanggang sa dumating ang hindi na nila maiwasan. Divorce. Para sa ordinaryong tao, ang divorce ay madalas tungkol sa paghahati ng mga ari-arian, mga bahay, mga negosyo, mga bank accounts. Pero kapag ang pinag-uusapan ay isa sa pinakamayamang pamilya sa Europe, ibang level ang usapan. At kabilang sa mga pinakaimportanteng assets, ang diamond. Sa huli, napunta ang diamond kay Vera. Mula sa sandaling iyon, hindi na lang ito kilala bilang the Krupp Diamond dahil sa pamilya. Unti-unti, naging simbolo na rin ito ng babaeng nagsuot nito. Pero may isang bagay na mas mahalaga. Hindi na bahagi si Vera ng mismong Krupp Empire. May diamond pa rin siya, pero wala na ang protection, resources, at influence na kasama ng pangalan na Krupp family. At iyon ang babago sa lahat. Kapag iniisip natin ang Germany, madalas steel mills ang pumapasok sa isip natin. Factories, industrial cities, historic castles, malayong-malayo sa hotels and casinos ng Nevada. Pero doon dinala ni Vera Krupp ang diamond. Libu-libong kilometro ang layo mula sa Europe, sa gitna ng malawak na disyerto ng American Southwest. Para kay Vera, ang Nevada ay pagkakataon para magsimula ulit. Malayo sa European spotlight, malayo sa media, malayo sa pangalang Krupp na habang buhay nang nakadikit sa kanya. Nanirahan siya sa isang bahay malapit sa Las Vegas, tahimik, pribado, at malayo sa buhay na minsan niyang nakasanayan. Sa unang tingin, parang ito na ang fresh start na hinahanap niya. Pero may isang bagay na hindi niya iniwan sa Europe. Ang diamond. Hindi niya ito isinilid sa isang vault. Hindi rin niya ito itinago habang buhay. Patuloy niya itong isinuot. Hindi araw-araw. Hindi sa lahat ng pagkakataon. Pero sapat para mapansin. Napansin ng mga kaibigan niya, ng mga bisita, ng mga jewelers, at paminsan-minsan ng media. May isang simpleng katotohanan tungkol sa impormasyon. Kapag may nakaalam na, hindi na muling bababa ang bilang ng mga taong nakakaalam. Lagi lang itong nadadagdagan. At para sa ordinaryong tao, baka wala lang yon. Pero para sa isang detective, malaking bagay iyon. Kasi halos lahat ng high-value robberies nagsisimula sa information, hindi sa baril, hindi sa getaway car. Information. Habang lumalawak ang listahan ng mga taong nakakaalam na nasa Nevada ang diamond, mas lumalaki rin ang posibilidad na may maling tao ring makarinig tungkol dito. At iyon mismo ang iniisip ng mga investigators matapos ang robbery. Paano nalaman ng mga magnanakaw na nasa bahay ang diamond? Paano nila nalaman kung kailan naroon si Vera? Paano nila nalaman ang layout ng property? Paano nila nalaman na ang isang ordinary-looking house sa Nevada ay merong milyon-milyong dolyar? Sa puntong yon, wala pang sagot ang mga investigators. Mga tanong pa lang. At bawat tanong, posibleng bagong lead. Posibleng may nagbigay ng info. Isang kaibigan, isang domestic employee, isang contractor, isang jeweler. O baka may taong matagal nang nagmamasid, tahimik, patient, naghihintay lang ng tamang pagkakataon. Wala pang makapagsabi ng mga oras na yon, pero isang bagay ang malinaw. Hindi ito impulsive crime, hindi ito random robbery. Ang sino mang kakatok sa pintuan ni Vera Krupp, alam na alam kung ano ang pakay niya. Hindi cash, hindi appliances, hindi kung ano-anong valuables. Isang bagay lang, ang diamond. Sa umpisa, halos walang senyalis na may paparating na krimen. Walang threats, walang warning, walang suspicious activity na agad napansin ng mga otoridad. Parang ordinaryong araw lang.
Pero minsan, ang pinakamalaking krimen nagsisimula sa mga bagay na halos hindi mo mapapansin. At sa kasong ito, lahat ng maliliit na clues, unti-unting nagtuturo sa iisang lugar. Isang tahimik na bahay sa Nevada. At sa isang araw lang, tuluyang magbabago ang history ng Vera Krupp Diamond. Every investigation has a moment. Kung kailan natatapos ang speculation at nagsisimula ang evidence. Para sa Vera Krupp Diamond, dumating ang araw na iyon noong October 1959. Ordinaryong nagsimula ang araw, tahimik ang neighborhood, walang kahina-hinalang sasakyan, walang commotion, walang kahit anong senyalis na may malaking krimen na mangyayari. Sa unang tingin, wala talagang dahilan para mag-alala. Hanggang sa may kumatok sa pinto. Ang mga lalaking nasa labas, hindi lang basta napadaan, hindi lang basta napili ang bahay, hindi sila sinuwerte na makahanap ng isang napakahalagang diamond. Matagal na nilang alam ang tungkol dito. Isang bagay lang, the Krupp Diamond. Ayon sa naging conclusion ng investigators, carefully planned ang buong robbery. Hindi ito spur-of-the-moment decision. Hindi ito impulsive crime. May preparation, may target, may timing, at may malinaw na objective. Pagkapasok nila sa bahay, hinarap nila si Vera Krupp at pinilit siyang ibigay ang mga valuables na gusto nilang kunin. Kasama roon ang pinakamahalagang bagay sa buong bahay, the Krupp Diamond. Sa loob lang ng ilang minuto, ang diamond na minsang naging simbolo ng isa sa pinakamakapangyarihang industrial dynasties sa Europe, lumipat ng kamay na nagmamay-ari. Ganun lang kabilis. Isipin mo yon. Sa loob ng maraming dekada, nalampasan ng diamond ang napakaraming bahagi ng kasaysayan. 2 World Wars, political upheaval, isa sa pinaka-controversial industrial empire sa Europe, isang divorce na pinag-usapan sa buong mundo. Pero wala sa mga pangyayaring iyon ang nakapaghiwalay sa diamond at sa may-ari nito. Isang home invasion lang ang nakagawa noon. Para kay Vera, hindi lang pera ang nawala. Hindi lang ito insurance claim. Hindi lang ito isang mamahaling jewelry. Kasama niya ang diamond sa ilan sa pinakamahalagang chapter ng buhay niya. Nasaksihan nito ang pagsisimula at pagbagsak ng kanyang kasal. Tumawid ito ng Atlantic kasama siya. At naging isa ito sa iilang bagay na nag-uugnay pa rin sa kanya sa nakaraan niyang hindi kailanman tinigilang pag-usapan ng mundo. Ngayon, wala na ito. Nang dumating ang local authorities, agad nilang napansin na iba ang kasong ito. Hindi ito ordinaryong burglary. Hindi lang dahil sa halaga ng ninakaw, kundi dahil sa identity nito. Ang ninakaw, hindi lang valuable, famous. At kapag famous item ang ninakaw, ibang klase rin ang investigation. Kapag ninakaw ang isang television, posibleng hindi na ito makita kailanman. Kapag ninakaw ang cash, madali itong mawala. Pero ang isang legendary diamond, ibang usapan yon. Sooner or later, may susubok na ibenta ito. May susubok na itago. May susubok na ipuslit palabas ng state. O baka, subukang baguhin ang itsura nito. Pero kahit alin sa mga yon, may napakalaking risk. Doon nagsimulang magbago ang direksyon ng investigation. Hindi na lang naghahanap ang mga detectives ng mga magnanakaw. Hinahanap na rin nila ang isang diamond na halos imposibleng mawala. At iyon ang pinakamalaking irony ng buong kaso. Ang parehong bagay na nagpamahal sa diamond, ang siya ring nagpahirap itago ito. Ang extraordinary nitong reputation, ang iconic nitong emerald cut, ang kasaysayan nito. Lahat ng yon, ginawa ito na halos imposibleng ibenta ng hindi napapansin. Sa isang banda naman, hawak na ngayon ng mga magnanakaw ang isa sa pinakamahalagang diamond sa mundo. Pero sa kabilang banda, hawak din nila ang isa sa pinaka-recognizable. At magkaibang bagay ang dalawang yon. Hindi lahat ng valuable, madaling ibenta. At hindi lahat ng successful robbery na uuwi sa successful escape. Habang sinisecure ng mga detectives ang crime scene, may isa pang tanong ang tahimik na nabuo. Isa itong tanong na magdidikta sa susunod na investigasyon. Mahirap nakawin ang diamond, pero mas mahirap kaya itong itago? At doon nagsimula ang tunay na habulan, hindi lang para mahuli ang mga magnanakaw, kundi para mahanap ang diamond
bago tuluyan itong mawala sa kasaysayan. Para sa local detectives, malaking kaso na agad ito. Isa sa pinakamalaking robbery na nahawakan nila sa kanilang career. Pero para sa FBI, iba ang tingin nila rito. Hindi lang ito robbery. Isa itong race against geography. Halos agad naisip ng Bureau ang isang bagay. Hindi mananatili sa Nevada ang diamond. Hindi pwede. Sa sandaling tumawid ng state line, ang mga magnanakaw dala ang ninakaw na property. Federal case na ito. At mula sa sandaling iyon, mas lumaki ang buong investigation. Kung nangyari ito ngayon, malamang ibang-iba ang magiging investigasyon. May DNA databases, mobile phone records, GPS, license plate cameras, digital banking, facial recognition. Pero tandaan natin, this crime happened in 1959. Wala pa ang lahat ng yon. Kaya ginawa ng FBI ang tanging paraan na alam nila. The old-fashioned way. One lead at a time. Hotel registers, airline manifests, telephone records, jewelry industry alerts, physical surveillance, criminal informants. Piece by piece, unti-unti nilang binuo ang puzzle. Hindi ito mabilis, hindi rin dramatic, pero effective. Kasabay nito, naglabas din ng alerts ang FBI sa jewelry industry. Halos lahat ng reputable diamond dealers sa Amerika. Alam na may nawawalang extraordinary emerald cut diamond. Kapag may biglang lumapit na gustong magbenta ng diamond na tugma sa description, dalawa lang ang pagpipilian. Bilhin ito o tumawag sa FBI. At alam ng Bureau na karamihan sa legitimate jewelers, pipiliin ang pangalawa. May isa pang realization ng investigators. Hindi nila kailangang habulin ang diamond. Kailangan lang nilang habulin ang mga taong may hawak nito. Kasi ang diamond, hindi naman kusang gumagalaw. Hindi ito naglalakbay mag-isa. May taong nagdadala nito. May taong nagtatago nito. May taong sumusubok na ibenta ito. At sooner or later, may isa sa kanila ang magkakamali. Pagkatapos, dumating ang unang tunay na breakthrough. Hindi ang diamond, hindi rin ang mga magnanakaw, isang baril. 3 araw matapos ang robbery, may isang teenager na papasok sana sa school nang may mapansin siyang revolver sa tabi ng kalsada sa labas ng Las Vegas. Mukha lang itong ordinaryong baril. Pero nang suriin ito ng investigators, natuklasan nilang ito rin ang revolver na ninakaw mula sa ranch ni Vera Krupp noong araw ng robbery. Sa unang tingin, parang maliit na ebidensya lang. Nawawala pa rin ang diamond. Hindi pa rin kilala ang lahat ng suspects. Pero iba ang nakita ng FBI. Ang ebidensya, hindi kailangang masolve agad ang buong kaso. Minsan, kailangan lang nitong ituro ang tamang direksyon. At ang revolver na iyon, may sinasabing mahalagang bagay. Nagsisimula ng alisin ng mga magnanakaw ang mga bagay na pwedeng mag-ugnay sa kanila sa krimen. Kung kaya nilang itapon ang isang baril, gaano katagal bago nila subukang ilipat ang diamond? Mas lalo pang pinalawak ng FBI ang kanilang operasyon. Nagbahagi ng impormasyon ang iba't ibang field offices. Binantayan ang mga kilalang fences, tahimik na kinausap ang mga informants. At unti-unti, lumawak ang investigation higit pa sa Nevada, higit pa sa Southwest. Sinundan nila ang tanging bagay na alam nilang hindi magsisinungaling. Ang galaw ng mga tao dahil ang diamonds hindi naglalakad, ang mga tao, oo. At sa huli, ang mga tao rin ang magkakamali. Pagkatapos ng maraming linggo ng paghahanap, may bagong lead na dumating. Hindi sa Nevada, hindi rin sa California. Almost 2,500 miles ang layo. Sa Elizabeth, New Jersey. At doon, unang naramdaman ng FBI na malapit na silang makahabol sa diamond. Natapos ang trail sa New Jersey, pero ang investigation, dun pa lang talaga nagsisimula. Kasi kahit alam na ng FBI kung saan napunta ang trail, may isang tanong pa ring hindi nasasagot. Sino ang may hawak ng diamond? Sinundan ng Bureau ang bawat lead, yung revolver na itinapon, travel records, mga informants, interstate connections. Bawat isa ay nagtuturo sa iisang lugar, Elizabeth, New Jersey. At doon, isang ordinaryong hotel room ang naging sentro ng buong investigation. Sa unang tingin, wala kakaiba dito.
Walang high-tech na safe, walang secret vault, walang elaborate hiding place. Isa lang itong simpleng hotel room na inuupahan ng isang lalaking mukhang ordinaryong traveler lang. Ang pangalan niya, James George Reeves. Normal lang kung hindi pamilyar sa inyo ang pangalan na ito, sapagkat hindi siya naging celebrity criminal. Hindi siya naging household name. Hindi siya katulad ng mga kilalang bank robbers o mafia bosses na madalas napapanood sa documentaries. Pero ayon sa FBI, isa siya sa mga lalaking pumasok sa bahay ni Vera Krupp. At mas importante pa roon, malaki ang hinala nilang nasa kanya pa rin ang pinakamahalagang ebidensya sa buong kaso. The Vera Krupp Diamond. Agad nilang sinimulan ang search. Binuksan ang mga maleta, sinuri ang mga damit, personal belongings, mga drawer, luggage, isa-isang tiningnan. Pero wala. Walang diamond. Walang malaking halaga ng pera. Walang obvious hiding place. Sa puntong iyon, isipin mo ang pressure sa mga investigators. Naniniwala silang nasa tamang tao na sila. Pero kung wala ang diamond, kulang pa rin ang buong kaso. Hanggang sa may isang agent ang nagdesisyong tingnan ng isang coat na nakasabit sa loob ng kwarto. Hindi ang bulsa, hindi rin isang secret compartment. Mas simple pa ron, sa loob mismo ng interlining ng coat, maingat na itinago sa pagitan ng mga layers ng tela, natagpuan nila ang hinahanap ng buong Amerika, the center stone of the Vera Krupp Diamond. Pagkatapos ng ilang linggong uncertainty, na-recover ng FBI ang pinakamahalagang ebidensya sa buong investigation. At higit sa lahat, buo pa rin ito. Hindi ito nirekat, hindi ito nabasag, hindi ito nawala sa international black market, at hindi nawala ang identity nito. Ironically, successful ang robbery. Pero may isang bagay ang hindi nagawa ng mga magnanakaw. Hindi nila nagawang paghiwalayan ang diamond sa sarili nitong history. Pero kahit gaano kalaking victory iyon, alam ng Bureau na hindi pa tapos ang kaso. Kasi ang original ring, hindi lang iisang diamond ang laman. May side stones din. At ngayon, wala na ang mga iyon. Nasaan sila? Sino ang kumuha? At gaano na sila kalayo? Sa bawat recovered piece of evidence, karaniwan may bago na namang tanong. At ganun din ang nangyari dito. Sa pagkakataong ito, hindi na nila hinahanap ang centerpiece. Hinahanap na nila ang mga nawawalang piraso. At daan-daang milya ang layo, isang jeweler sa St. Louis ay malapit ng maging bahagi ng investigasyon. Ang pagkakatagpo sa diamond sa coat ni James George Reeves, sumagot ng isang napakalaking tanong. Pero kasabay nito, gumawa rin ito ng panibagong misteryo. Na-recover ang centerpiece. Pero ang ring, wala na. Sa pagitan ng bahay ni Vera Krupp sa Nevada at ng hotel room sa New Jersey, may taong nag-disassemble sa buong singsing. Sa umpisa, parang walang sense. Kung sobrang sikat ng center diamond, bakit patatanggalin ang side stones? Hindi naman nito mababawasan ang pagiging recognizable ng centerpiece. Hindi rin nito gagawing mas madaling ibenta ang pangunahing bato. Kaya bakit pa nila ginawa? Kalaunan, nakarating ang investigators sa isang simpleng conclusion. Hindi nag-iisip ang mga magnanakaw bilang historians. Nag-iisip sila bilang criminals. Sa kanila, hindi historical artifact ang singsing. Inventory ito, assets, money, opportunity. At bawat side diamond, katumbas ng dagdag na pera. Habang ang centerpiece ay halos imposibleng ibenta nang hindi napapansin, iba ang sitwasyon ng maliliit na diamonds. Mas madali silang ipuslit, mas madali silang ipagbili, mas kaunti ang magtatanong, at mas kaunti ang posibilidad na makilala sila. Sa madaling salita, yung centerpiece, problema. Yung side stones, pagkakataon. Biglang nagbago ang direksyon ng investigation. Hindi na lang nila hinahanap ang pangunahing diamond. Hinahanap na rin nila ang bawat pirasong nahiwalay rito. Parang puzzle, at bawat pirasong maibabalik, mas lalo nilang mabubuo ang buong kwento. Hindi nagtagal, may bagong lead ang dumating. Hindi mula sa isang kriminal, hindi mula sa isang anonymous tip, kundi mula sa isang jeweler. Sa St. Louis, Missouri,
May jeweler na nakatagpo ng mga side diamonds na tumugma sa nawawalang stones mula sa Veracruz ring. Isa na namang piraso ng puzzle ang bumalik sa FBI. Isa na namang patunay na tama ang kanilang hinala. Unti-unti nang ibinebenta ng mga magnanakaw ang mas maliliit na bato, habang pilit silang humahanap ng paraan para kumita sa robbery. Isa-isang bumabalik ang ebidensya. Una ang centerpiece, pagkatapos ang side stones. At habang dumarami ang recovered evidence, unti-unti ring lumilitaw ang buong conspiracy. Hindi na ito simpleng robbery, isa na itong organized criminal operation. May iba't ibang tao, may iba't ibang role, at bawat bagong arrest, may bagong pangalan, may bagong koneksyon, may bagong piraso ng kwento. Pero may isang tanong na hindi pa rin nawawala. Sino ang mastermind? Sino ang taong nagplano ng lahat ng ito? At ang sagot ay magdadala sa FBI mula sa streets, papunta sa courtroom. Summer 1960, malayo na ang narating ng investigation. Na-recover na ang centerpiece ng ring. Natuntun na ang side diamonds. May mga suspects nang nasa custody at unti-unti nang lumalabas ang buong conspiracy. Para sa publiko, parang tapos na ang kaso. Pero hindi sang-ayon ng FBI dahil ang recovering evidence ay hindi katumbas ng understanding who started the crime. Habang nire-reconstruct nila ang conspiracy, may isang pangalan ang paulit-ulit na lumilitaw. John William Hagginson. Hindi siya naging importante dahil siya ang nahulihan ng diamond. Ibang tao ang may hawak ng centerpiece. Naging importante siya dahil naniniwala ang FBI na sa kanya umiikot ang buong operasyon. Sa pananaw ng Bureau, siya ang suspected organizer ng robbery at may isa pang detalyeng lalong nagpabigat sa hinalang iyon. Wanted na rin siya kaugnay ng isa pang violent home invasion robbery sa Bel Air, California. Biglang nagbago ang tingin ng investigators sa buong kaso. Hindi na ito mukhang isolated robbery. Mukha na itong pattern, parehong style, parehong klase ng target, parehong paraan ng operasyon. At kung tama ang hinala nila, ibig sabihin ay hindi ito grupo ng mga opportunistic thieves. Isa itong heist crew. May sistema, may hierarchy, may organizer. Habang mas lumalalim ang investigation, mas marami pang pangalan ang lumitaw. James George Reeves, Marion Carter Bowman, William S. Davey, Edward Daniel Hay, Julius Berger, Joseph F. Simonetti. Ayon sa FBI, bawat isa sa kanila ay may magkakaibang papel sa conspiracy at habang dumarami ang interviews, mas lalo ring nabubuo ang timeline ng buong robbery. Pero dito naging interesante ang kwento dahil ang nangyayari sa investigation ay magkaiba sa nangyayari sa courtroom. May isang simpleng prinsipyo ang criminal justice. Evidence that convinces investigators doesn't always convince a jury at iyon mismo ang nangyari. Makalipas ang mga unang convictions, nabigyan si John William Hagginson ng bagong trial. Sa pagkakataong ito, iba ang naging resulta. Na-acquit siya. Isipin mo yon, ang lalaking pinaniniwalaan ng FBI na nag-organize ng buong robbery, lumabas ng courtroom, na walang final conviction bilang mastermind ng conspiracy. Hindi dahil walang robbery, hindi dahil hindi ninakaw ang diamond, kundi dahil napakahirap patunayan kung sino talaga ang nagplano ng isang conspiracy. Minsan, mas madaling patunayan na may krimen kaysa patunayan kung sino ang utak nito. Sa kabila nito, may isang bagay na hindi na mababago. Naibalik ng FBI ang centerpiece. Naibalik ang side diamonds. Na-identify ang malaking bahagi ng conspiracy. At ang robbery na nagsimula sa isang tahimik na bahay sa Nevada ay unti-unting nabuo muli, piece by piece. Pero may isa na lang na natitirang tanong. Hindi tungkol sa mga magnanakaw, hindi tungkol sa FBI, at hindi na rin tungkol kay Vera Krupp. Sa puntong ito, ang tanong ay para na mismo sa diamond. Paano nangyari na ang isang dating FBI evidence ay naging isa sa pinakasikat na jewelry sa Hollywood? Every investigation reaches a point kung saan wala nang bagong witness, wala nang bagong suspects, wala nang bagong evidence. Courtroom is over. Forensic work is over.
At ang mga ebidensya, hindi na nakatambak sa laboratory. Naghihintay na lang sila ng susunod na chapter. Ganito rin ang nangyari sa Vera Krupp Diamond. Sa loob ng ilang buwan, dumaan ito sa crime scene, sa FBI laboratory, sa evidence lockers, sa mga courtroom, sa kamay ng investigators, sa kamay ng prosecutors, at sa huli, natapos din ang legal process na ibalik ang diamond kay Vera Krupp. Sa unang pagkakataon simula nang mangyari ang robbery, nakauwi na ulit ito. Parang tapos na ang kwento. O yun ang akala ng lahat. Lumipas ang mga taon, unti-unting nawala ang media coverage. Tumahimik ang headlines. Nakalimutan ng publiko ang mga pangalan ng mga magnanakaw. At maging ang FBI investigation, unti-unti ring naging bahagi na lang ng history. Pero ang diamond, nagpatuloy ang buhay nito. Dahil ang mga legendary diamonds, bihirang manatili sa isang tao habang buhay. Palagi silang lumilipat. Isang owner, papunta sa susunod, at sa bawat paglipat, may panibagong chapter. Pagkatapos, may bagong pangalan ang pumasok sa case file. Isang pangalan na kilala ng karamihan, Harry Winston, ang legendary New York jeweler na matagal nang kilala bilang isa sa pinakamahalagang pangalan sa luxury jewelry industry. Binili niya ang diamond mula kay Vera Krupp, hindi lang bilang isang extraordinary gemstone, kundi bilang isang piraso ng history. At sa puntong iyon, wala namang mukhang kakaiba. Normal lang yon. Historic diamonds change owners. Collectors buy them. Auction houses sell them. Ilang siglo nang nangyayari iyon. Pero sa pagkakataong ito, mas malaki ang plano ng history. Year 1968, may isang aktor ang pumasok sa salon ni Harry Winston. Hindi siya naghahanap ng investment. Hindi rin siya naghahanap ng collector's piece. May hinahanap siyang regalo. Hindi lang basta para sa kahit sino. Para sa pinakamalaking female Hollywood star nung panahon na yon, Elizabeth Taylor. Binili ni Richard Burton ang diamond worth more or less $305,000. Halos overnight, nagbago ang identity ng diamond. Hindi na ito agad iniuugnay ng publiko sa FBI. Hindi na sa Nevada. Hindi na rin sa violent robbery. At hindi na rin kay Vera Krupp. Sa halip, nakikita na ito ng buong mundo sa ilalim ng camera flashes, sa red carpets, sa gala events, at sa daliri ng isa sa pinaka-photographed women sa kasaysayan ng Hollywood. Napakagandang irony, hindi binura ng Hollywood ang robbery, hindi rin nito binura ang FBI investigation. Tinakpan lang nito ang lumang chapter ng isang mas sikat na chapter. Kapag narinig ng karamihan ang pangalan ng diamond ngayon, mas una nilang naiisip si Elizabeth Taylor. Hindi ang crime scene sa Nevada, hindi ang evidence locker ng FBI, at hindi ang courtroom. Ganito talaga gumagana ang history. Hindi nito binubura ang lumang kwento. Dinadagdagan lang nito. Isipin mo ang naging paglalakbay ng diamond. Nabuo ito sa ilalim ng lupa, milyon-milyong taon na ang nakalipas. Tumawid ng Europe. Napunta sa isa sa pinaka-controversial industrial dynasties sa Germany. Naging simbolo ng isang marriage. Pagkatapos, simbolo ng isang divorce. Nawala sa isang violent home invasion. Na-recover ng FBI. At pagkatapos ng lahat ng iyon, napunta ito sa Hollywood. Kung may taong nakita lang si Elizabeth Taylor na suot ang diamond, malamang hindi niya maiisip ang lahat ng investigation na pinagdaanan nito bago makarating doon. Pagkatapos ng pagkamatay ni Elizabeth Taylor, ibinenta muli ang kanyang legendary jewelry collection sa auction, kasama roon ang diamond. Muli na naman itong nagpalit ng owner. Panibagong pangalan, panibagong koleksyon, panibagong chapter. At tulad ng nangyari sa loob ng maraming dekada, nagpatuloy lang ang paglalakbay nito sa eksaktong paraan kung paano ito palaging nangyayari. Sa loob ng maraming taon, nag-iba-iba ang pangalan ng diamond na ito. May mga tumatawag dito bilang the Vera Krupp Diamond. May iba naman, the Elizabeth Taylor Diamond, dalawang pangalan. Dalawang babae, isang extraordinary diamond. At parehong tama ang history. Pero baka maling tanong ang matagal na nating itinatanong. Sa buong investigation na ito, paulit-ulit nating tinanong, sino ang may-ari ng diamond? Vera Krupp. Ang mga magnanakaw, ang FBI, Harry Winston, Richard Burton,
Elizabeth Taylor, mga collectors, mga susunod pang owners. Sa bawat pagkakataon, palaging tama ang sagot, pero pansamantala lang. Dahil maya-maya, may iba na namang hahawak dito. At pagkatapos, iba na naman. At isa pa, at isa pa. Baka iyon ang totoong lesson ng buong kaso. Hindi talaga pagmamay-ari ng kahit sino ang diamond. Sa halip, bawat taong humawak dito, naging bahagi lang ng history nito. Akala ng mga magnanakaw, maaari nila itong angkinin. Akala ng korte, maaari nila itong ibalik. Akala ng mga collectors, maaari nila itong i-preserve habang buhay. Akala ng Hollywood, maaari nitong bigyan ng diamond ng bagong identity. Pero sa huli, ang diamond ang nakasurvive sa kanilang lahat. Tahimik, patient, lumilipat lang mula sa isang buhay papunta sa susunod. The Vera Krupp diamond case is officially closed. Pero ang kwento ng diamond, malamang hindi pa. Dahil habang may bagong owner, may panibagong chapter. At balang araw, baka may panibago na namang pangalan na idadagdag ng history sa listahan nito. At kapag nangyari iyon, isa na naman itong panibagong investigation.